Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaupo si Luna sa lilim ng puno at nakasandal sa katawan niyon. Doon siya niyaya ni Megs pagkatapos niyang sabihin ang kawili-wiling bahagi sa naging pag-uusap nila ni Lola Adelina. Hindi na umimik pang binata mula nang sabihin niya ang tungkol sa pinag-usapang iyon at tahimik na lang na pinagmasdan ng pamilya nito. Hindi naman niya talaga dapat iniintindi ang naging reaksyon ni Megs, pero bakit nahihirapan siyang tanggapin iyon? Ligtas ka na, maya-maya ay sabi niya. Mula ngayon, hindi na makikialam ang lola mo pagdating sa love life mo. Ano nang bonus ko? Anong mang nais mo? Doon lang siya binalingan ni Megs. Talaga bang sinabi ni Lola na dapat na tayo magpakasal? Akala ko hindi ka na magtatanong. Matalinong lola mo, hindi siya basta-basta naniniwala sa mga nakikita lang niya. Nang ipagpilitan ko ang relasyon kuno natin, sinubukan yata niya kung hanggang saan ang itatagal ko. Kaya sinabi niya na bilang patunay na totoo ang mga sinasabi ko tungkol sa atin, yayain na raw kita magpakasal. Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa sa isip mo ang mga ganyang bagay, na kung handa ka na, ikaw na mismo magsasabi. Tunay na sapat, ibinalik ni Megs ang pansin sa pamilya. Mabuti naman at naniwala siya sa iyo. Nawalan na lang siguro siya na may kakatuwiran kaya sumang-ayon na lang siya. So ano na ang plano mo ngayon? Kailan tayo magbe-break? Luna, pwede ba next time na lang natin pag-usapan yan? Sa susunod na Sabado pa raw ang party at kinukumbinsi ako ni na Papa na tumito muna tayo para makasama naman daw natin sila. Ano sa palagay mo? Pinakusapan na rin ako ng lola mo. Palihim niyang hinila ang Bermuda grass na kinauupuan niya. Sa totoo lang, blackmail ang tamang salita. Gayon pa man, pumayag na rin ako. Kung ayaw mo talaga, huwag ka mag-alala. Gusto ko rin naman magpahinga at gusto kong atmosphere dito sa asyenda ninyo. Kung sa pagbalik ko, wala na akong trabaho sa overview, mayroon pa naman ako 1 milyon, hindi ba? Tama ka, nangingiting sabi ni Megs. Maya-maya, bumuntong hininga na lang ito. Hindi ako makapaniwala. Nagagamitin ka ng lola ko ng taktika na iyon. Iniunat niya ang kanyang mga paa at tinitigan ng kanyang lolo na ang kabayo ngayon ay napakagandang tumakbo. Natutuwa ko sa lola mo. Siya ay manipulative sa lahat ng paraan at ipinagmamalaki ito. To think na may iniinda pa rin siya ngayon. Hintayin mo na lang siya makabangon muli. Pero masaya ako at nagkasundo kayo. Pasensya ka na nga pala kung nakapagsalita siya sa iyo na hindi maganda kanina. Ganoon kasi talaga si lola. Madalas, walang preno ang bibig. Wala yun. Totoo naman kasi ang mga hinala niya, kaya hindi na ako offended. Wala pa ako nakikilalang taong gaya niya na masyadong matalas ang pakiramdam. Ang galing niya. Mas magaling ka dahil nakumbinsi mo siya na wala pa akong balak na mag-asawa. Hindi lang ako nagpasindak. Siya nga pala, dinukot ni Luna sa bulsa ang singsing at ibinigay kay Megs. Sa lola mo yan, ibinigay niya sa akin para sana sa engagement ring kapag nag-propose ako sa'yo ngayon. Ikaw, magpo-propose sa akin? May bakas ng saya sa kanyang mga mata. Huwag kang masyadong ambisyoso. Ibinabalik ko na yan sa'yo para ikaw na magbigay uli sa lola mo. Siya nga pala, hindi na matutuloy ang engagement natin. Ang bilis naman. Tinanggap ni Megs ang singsing at pinagmasdan lang iyon. Para lang muling ibalik kay Luna. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Kami mga Feliciano, kapag may ibinigay na, hindi na namin tinatanggap ulit. Pasensya ka na Mr. Feliciano, pero ako man, may prinsipyo din sa buhay. At yon ay ang makontento sa 1 milyong pisong ibibigay mo sa akin bilang kabayaran sa pagpapanggap na maging girlfriend mo. Ibinalik nito sa kanyang singsing. Hindi ko na yan kailangan. Iho, tanggapin mo na. Sabay pa silang napatingin sa pinanggalingan ng boses. Nakangisi ang mga magulang ni Megs habang nakatingin sa kanila. Si Lola Adelina na siyang sumigaw ay mukhang naiinip na sa gagawin ng apo. Si Lolo Rodel naman tumigil na rin malapit sa kanila
at mukhang hinihintay na ang susunod na mangyayari. Teka, ano bang hinihintay na mangyari ng mga ito? Pero, kunot noong binalingan ni Meg si Lola Adelina. Sigurado ka, Lola? Oo, mabilis sa sagot na matanda. Halata man nagtataka, kinuha na rin ni Megs ang siseng. Huli na para maintindihan ni Luna kung bakit masaya nagsisigawan ang pamilya ng binata. Binabati kita anak, sigaw ni Tito Arsenio. So, kailan ang kasal? Tanong naman ni Tita Flora. At doon lang luminaw ang lahat para kay Luna. Siguradong sinabi sa kanila na matandang bruha na nagpropose siya sa kanya at tinanggap niya ang singsing. Maghapong nagkulong sa silid si Luna. Ang unang dahilan ay para maiwasan ang mga miyembro ng pamilya Feliciano. Ang pangalawang dahilan naman ay para bawiin ang pahingang kailangan ng kanyang katawan. Kumpleto ang gamit sa malaking kwarto na ibinigay sa kanya kaya hindi naging problema ang kumilos. Nakahanda na ang bubble bath niya pagpasok sa malaking kwarto. Mabilis siyang sumampa sa bathtub at tila siguro na mabining hatid ng maligamgam na tubig. Nakatulog siya na hindi namamalayan. Mabuti na lang at hindi siya nalunod. Pagkaligo, nagpalit na siya ng pantulog. Isang moss green nightie ang nakalatag sa queen size bed. Isusuot niya iyon? Sino kaya nagbigay niyon sa kanya? Wala naman kasi sa mga pinamili ni Megs ang nightie na iyon. Kinuha niya pa rin. Habang nasa harap ng tukador at nagsusuklay, tinitigan ni Luna ang kanyang muka. Hindi na siya mukhang haggard at laging kinukulang sa tulog. Salamat sa payapa niyang pagtulog sa bathtub. Habang patuloy na pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin, hindi niya maiwasang maalala mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Laging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na kamukha niya ang kanyang ina. At base sa pinakita nito mga litrato sa kanya noon, totoo nga sinabi ng ama. Noon, walang araw na hindi niya tinitingnan ang sariling mukha sa salamin tuwing namimiss niya ang ina. Iyon ang sabi ng kanyang ama sa kanya kung gusto raw niya makita ang kanyang ina. Nakokontento na siya sa ganoon dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang ama. Pakiramdam ni Luna, inabandon na siya ng mga magulang. Nawala na ng direksyon sa buhay niya. Tinamad na rin siya mangarap. May narinig siyang mahihinang katok sa pinto. Sino yan? Bumukas ang pinto at sumilip ang gwapong mukha ni Megs. Ako ito. Pwede ba akong pumasok? Ah, anong kailangan mo? Nagdala ako ng pagkain. Naisip kong masyado kang napagod ngayong araw at hindi ka na makakasabay sa aming kumain. Kaya dinalhan na lang kita ng pagkain. Well, yung kasambahay ang may dala. Sinamahan ko lang siya para kumustihin ka sana. Lumitaw sa tabi ni Megs ang unipormadong kasambahay na mukhang nagpipigil mapangiti. May dala itong tray ng pagkain. Kumain ka na. Alam ko nagugutom ka na. Nakasuot siya ng kaswal na dilaw na polo shirt at maong. Gayun pa man, matikas pa rin ang itsura niya. Oo, iyon talaga ang napansin niya. Salamat. Iminawastra ni Megs sa kasambahay. Naiwan na lang sa isang mesa sa gilid ng silid ang tray ng pagkain. Pagkatapos, tahimik na nagpaalam ang kasambahay. Pero hindi si Megs. Nanatili itong nakatayo at nakatingin lang kay Luna. Nang i-anunsyo ng bruhang lola ni Megs ang tungkol sa engagement nila kanina, hindi umimik si Luna at hinayaan na lang ang pamilya Feliciano na isipin kung anong gustong isipin. Tutal naman, isa sa mga araw na ito, magbe-break din sila ni Megs officially. Pero mukhang binata ang mas naging apektado sa lahat dahil punong-puno lagi ng pag-aalala ang mga mata nito tuwing tinitingnan siya. Parang gusto tuloy niya itong batukan at sigawan ng, "Hoy, worth it pa rin akong pakasalan ng kahit na sinong lalaki, no? Nakapagpahinga ka na ba ng husto?" Maya-maya ay tanong ni Megs. "Oo, salamat." Sabi ng mga kasambahay, tulog na tulog ka raw kanina pa, kaya hindi na kita pinagising. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Wala na, okay na ako dito. May sasabihin pa yata si Megs dahil nakatayo pa rin ito sa kinaroroonan, kaya hinantay ni Luna na magsilita ulit ito. Pero hindi naman siya magtagalan ang presensya ng binata, kaya itinuon na lang niyang atensyon sa salamin at nagsuklay. Damn, bakit ganito na lang ang tibok ng puso niya? Luna, tungkol sa engagement? O, iyon bang inaalala nito? Kahit papaano, parang medyo na-disappoint siya. Okay lang yun, Megs. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo matutuloy sa simbahan. Nalusutan na natin ang pamilya mo
na ipakilala mo akong girlfriend mo. Sigurado ako, makakaisip din tayo ng paraan para malusutan ang panibagong problemang ito. Mula sa salamin, nakita ni Luna ang marahang tumango si Mix. Nakaramdam pa rin siya ng sobrang pagkadismaya sa reaksyon nito. Lihim na lang siya na pabuntong hininga para pakawalan ang kakaibang damdamin. Huwag kang mag-alala, Megs. Hindi tayo mabubulilyaso. Ayoko mauwi sa wala ang 1,000,000 ko. Hindi sigurado si Luna dahil sa salamin niya nakikita ang refleksyon ni Megs kaya bigla naging blanko mukha nito. Hindi mo pa nga pala nasasabi sa akin kung anong gusto mo. Pati ang tono niya ay parang medyo malamig. Sabi ko naman sa'yo, ibibigay ko sa'yong lahat, diba? Oo, natatandaan ko pa yun. Pero pag-iisipan ko pa kung anong gusto ko. Mag-iikot na muna kami ni na Papa at Lolo sa buong hasyenda kung ganoon. Baka gusto mong sumama. Hindi na. Dito na lang ako at magpapahinga pa. Tama ka. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Magpahinga ka na, Luna. Maingat na isinara ni Megs ang pinto sa paglabas nito. Napabuntong hininga si Luna habang inilalapag ang kanyang brush. Kung kailan naman nakaalis na si Megs, saka naman siya nang hihinayang at gusto ulit itong makita. Ibinagsak na lang niya ang katawan sa kama at tumitig sa kisame. Bigo na siya sa nararamdaman. Mali yata na pumayag siyang manatili pa roon hanggang sa araw ng party. Ngayon pa nga lang kasi, magulo na ang isip at damdamin niya pagdating kay Megs. Dala lang ba iyon ang pagiging kalmado, tahimik at romantic na atmosphere ng hasyenda? Sa Maynila naman kasi, hindi siya nakakaramdam ng ganito kay Megs. Ang tingin lang niya rito noon ay isang mayamang customer na naligaw sa overview. Ngunit nung una niyang hinawakan ang kamay niya, nagsimula magbago mga bagay sa pagitan nila. Lumala iyon nang dumating sila sa Hacienda Adelina. At ngayon ito, isa pang malalim na hininga pinakawalan ni Luna bago ipinikit ang mga mata. Unti-unti, may ibinibigay na kasagutan ng kanyang isip. Kapag nakuha na niya ang lahat ng sagot na gusto niyang malaman, kaya naman kaya niyang tanggapin? Oo, sagot ng kanyang isip. Pero hindi pa muna ngayon, sagot naman ng puso niya. Bahala na nga. Katatapos lang magbihis ni Luna ng umagang iyon nang may marinig siyang kakaibang tunog sa silid. Sa isang cellphone, sa ibabaw na nightstand, nanggagaling ang ingay. Nag-aalinlangan man, dinampot niya iyon at sinagot. Hello? Magandang umaga. Boses iyon ni Megs. Naistorbo ko bang pagtulog mo? Hindi naman. Kagigising ko lang. Heto na naman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nang nagdaang gabi, halos hindi na siya makatulog dahil sa pag-iisip sa damdaming iyon na lagi na lang nanggugulo sa tahimik niyang mundo at nakakuha na siya ng kasagutan sa lahat ng iyon. Nagustuhan niya si Megs sa mas personal na antas. Tanggap ba niya ang katotohanan iyon? Oo, wala naman kasi siyang magagawa kung itatanggi pa niya. Nakakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan tuwing kasama at kausap niya ang binata at tuwing hawak nito ang kanyang kamay. Buti nalaman mo yun. Oo nga pala, Luna. Nagustuhan mo bang regalo ko? Regalo? Ang sabi ni Lola, hinahanap mo raw ako kagabi. Pasensya ka na kung hindi ako nakabalik kaagad. Naimbitahan kasi ako sa birthday party ng anak ni Mayor. Intrimitita talaga matandang yun. Wala ka lang kagabi nung hapunan. Kaya kita tinanong, pero hindi naman kita hinanap. I see. May napansin ba siyang disappointment sa boses nito? Pero para saan naman ang disappointment na iyon? Well, nagustuhan mo ba? Masuyo na naman ang tinig ni Megs. Naisip ko kasi na kung may cellphone ka na, hindi na tayo mahihirapang maghanapan. Kung ganoon, ikaw ang naghahanap sa akin. Hindi na kita kailangan hanapin dahil alam ko nasa bahay ka lang. Kaya lang, kahit gusto kitang makausap sana kagabi para ipaalam kung nasaan ako, hindi ko naman magawa dahil wala kang ang cellphone. May telepono naman dito sa asyenda. Palusot ka pa. Wala ka talagang balak na tawagan ako. Ayoko lang na magkaroon na naman ng dahilan ang mga tao dyan sa bahay para tuksuhin ka. So, nagustuhan mo bang regalo ko? Hindi mapigilan ni Luna ang mapangiti. Sinong hindi matutuwa kapag binigyan ng libreng cellphone? Mabuti. Ngayon, pwede ka bang sumilip sa bintana ng kwarto mo? Bakit? Gusto ko lang kitang makita.
kasabay ng paglukso ng puso ay ang lalong paglapad ng ngiti ni Luna. Hindi na niya matandaan kung kailan siya nakangiti ng ganito at dahil lang sa lalaking iyon, lumapit siya sa bintana at hinawi ang kortina. Sa ibaba, makikita ang malawak at magandang hardin ng mansyon. Sa gitna niyon ay isang garden table na puno ng pagkain. Nakaupo sa isa sa dalawang silya si Migs na ngayon ay nakangiting kumakaway sa kanya. Hindi ka pa nagsusuklay? Nakita ko pa ang buhok mo na nakatayo eh. He, sira ulo. Ang kanyang pagtawa ay parang musika sa kanyang pandinig. Hinawakan niya ang isang kamay sa kanyang dibdib na para bang sa pamamagitan nito ay mapapaamo niya ang tumitibok na puso. Kanina pa ako nagmumukhang tanga rito na nakatingin sa bintana mo. Gusto mo bang samahan ako mag-almusal tayo? At magmukhang tanga rin na gaya mo? Sure. Salamat. Hihintayin kita dito. Okay. Hintayin mo ko ng mga 5 oras. 5 oras? Tagalan mo pa. Wala naman akong gagawin buong maghapon. Inoff na ni Luna ang cellphone at lumayo sa bintana bago pa siya makita ni Migs sa tumatawa. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng silid. Gusto niya itong makita kaagad. Gusto niya itong makasama na parang hindi sila nagkita at nagkasama kahapon lang. Kumikinang ka, bata ni Lolo Rodel na nakasabay niya sa pagbaba ng hagdan. Hindi naman lumaban ng karera sa Speedo kahapon at nanalo ah. Hindi nga, pero nanalo na sa puso ko ang apo ninyo. Umiti si Luna sa matanda at kinis ito sa pisngi. Saglit itong natigilan at saka gumanti rin ang kaaya-ayang ngiti. Go at paligayahin mo ang aking apo. Gagawin ko po. Umiinom na ng kape si Migs nang dumating si Luna. Nakalatag sa harap nito ang issue ng Daily Magazine. Pinupuri mo pa rin bang sarili mo hanggang ngayon? Tanong ni Luna nang maupo sa bakanteng silya. Hindi. Nagsali nito ng kape sa kanyang tasa at bacon and cheese sa plato. Tinitingnan ko lang kung sino-sino pa sa mga kakilala ko ang napasama sa billionaire class. Any luck? Well, nandito silang lahat. Kumain ka na. Salamat. Ikaw, busog na ako sa kape. Ang tagal mo kasing gumising. Tiningnan niya si Migs. Ilang oras ka narito? Hindi pa naman gaanong matagal. Nagaya pa kasi si Lolo ng mga bayo. Ah, so nakonsensya pala ako nang walang dahilan-dahilan. Huwag ka na sanang matunawan. Sa kape? Natatawa nitong biro. Malay mo, malakas ang tawa ni Migs. Tumataginting at buhay na buhay. Nakikita niya itong tumatawa buong araw nang hindi nagsasawa ito. Masaya ako na sinamahan mo ako dito, Luna. Sabi ni Migs maya-maya. At natutuwa akong sa wakas, kinakausap mo na ako. Bakit? Hindi ba kita kinakausap? Kinakausap naman, pero hindi katulad ngayon na lagi kang may sagot sa bawat sabihin ko. Nang una kitang makilala, tipid na tipid kang magsalita. Para napakaraming bagay tungkol sa'yo ang ayaw mong ipaalam sa iba. Lahat tayo may karapatang maglihim. Humigop ng kape si Luna. Nagkataon lang na marami akong gustong lihim. Tumango-tango si Migs. Halatang nakuha na agad na ayaw na niyang ipagpatuloy ang tinatakbo ng usapan. Kinuha nito ang wallet sa likod ng bulsa ng pantalon at hinugot ang 2 cards at kapirasong papel na may nakasulat na numero. Heto ang number ng ATM card mo. Nandiyan na ang kabuuan ng perang napag-usapan natin. Heto naman ang credit card mo. Napatitig lang si Luna sa mga iyon. Maganda ng pakiramdam niya ng araw na iyon. Bakit kailangan pang ipaalala ni Migs na isang papapanggap lang ang lahat? Mabuti sana kung nagpapanggap pa rin ang damdamin niya para dito. Wala tayong napag-usapan tungkol sa credit card, Migs. Bonus mo iyan. Hindi niya naiwasang mainsulto. Para kasing sa paningin ni Migs, nandoon lang siya dahil makukuha niya sa dramang iyon. Well, bahagyang oo, pero hindi credit card ang hihingin kong bonus. Kung gayon ito ay isang regalong pasasalamat mula sa akin. Ayoko. Luna, sabi ko, ayoko. Pagkasabi niyon, walang imek na iniwan niya si Migs. Magkukulong na lang ulit siya sa silid maghapon. Pero mabilis din siyang nahabol ni Migs at humarang sa daraanan niya. Ako'y humihingi ng paumanhin. Huwag ka nang magalit. Pangako, hindi ko na ipipilit ang ayaw mo. Napatawad na kita.
Sabi niya sa malamig na tinig. Pwede na ba ako makiraan? Hindi. Naiinip ako at gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Salamat na lang. Wala na rin nagawa ang binata na lagpasan niya. Mabigat ang kalooban ni Luna na makarating sa kanyang silid. Hindi kasi niya akalaing masyado siyang maapektuhan ng pagkakakilala sa kanya ni Megs na isa siyang taong walang ibang itintindi kundi pera. Okay, sige. Siguro nga, pera lang talaga ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap na girlfriend nito. Pero kailangan bang ipamukha pa iyon sa kanya ng husto? Ngayon pa nagbabago ng isip niya sa mga nangyayari. Ngayon pang iniisip niyang kalimutan na ang tungkol sa 1 milyon. Total naman, naging mabuting pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Megs at naging malapit na rin sa kanya mga iyon. Ngayon pang nagbabago ng damdamin niya para sa binata. Binuksan niya ang sliding door papunta sa veranda ng silid na iyon. Mula roon, tanaw ang buong lupain ng mga Feliciano. Habang pinagmamasdan niya ang berdeng kapaligiran ng Hacienda Adelina, lalo gusto niya manliit. Huwag mong lukuhin ang sarili mo, Luna, sabi niya sa hangin. Nandito ka dahil binayaran kang magpanggap. Trabaho yun. Huwag ka nang mangarap ng higit pa roon dahil kahit anong gawin mo, hindi ka babagay sa isang Megs Feliciano. Napabuntong hininga na lang siya. Ramdam niya ang pagtutol ng kanyang puso at isip, pero hindi niya pinansin ang mga iyon. Nasa realidad siya at kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nilabas niya ang cellphone niya at tatawagan na sana siya nang una itong tumunog. At halos lumundag ang puso niya sa dibdib nang makita ang pangalan ni Meg sa screen. Tumahimik ka, asar niyang sabi, saka sinagot ang tawag. Hello? Luna, ako ito. Alam ko, nakaregister dito sa cellphone ang number mo. Yeah, nilagay ko yung number ko sa cellphone. Kung sakali kailanganin mo ko. Megs, bakit ka napatawag? Saglit na natahimik ang binata bago muling nagsalita. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kanina. Hindi dapat kita pinangunahan. Wala yun. Masyado lang akong maraming kaartihan sa katawan. Ako pa nga dapat ang humingi ng paumanhin sa'yo eh. Pero nasabi mo rin noon na mag-isip ka muna kung anong gusto mo para sa bonus mo. Hindi kita pinakinggan. Megs, ayaw ka na muna pag-usapan ng tungkol sa kasunduan natin ngayon. Pakiusap. Ito ang unang pagkakataon na nakawala ako sa demands ng trabaho at buhay sa Maynila. Gusto ko sana ibakasyon ang katawan at isip ko. Pwede bang dito na muna ako magbabakasyon habang hindi pa natatapos ang party? Dahil parang bigla na lang ako napagod sa mundo. Nakausap na ni Luna si Ana Lu kagabi bago siya natulog at nagpaalam na mag-e-extend siya ng leave. Sinabi rin niya na kung tatanggalin siya ng trabaho dahil sa haba ng bakasyon niya ay tatanggapin niya. Pag-iisipan pa daw ni Ana Lu. Parang mas gusto pa sana sabihin si Megs, pero sa huli, mukha nagbago ng isip. Darating ngayon si Dr. Untalan. Gusto mo bang magpatingin na rin sa kanya? Wala naman akong sakit, pero nag-aalala ko sa'yo. Pakiramdam niya ay kumirot ang puso niya sa boses nito. Hindi pang matagalan ang lahat ng ito, Luna. Kaya huwag ka nang masyadong umasa. Napangiti na lang siya. Pero siya mismo, alam na hindi umabot sa kanya mga mata ang ngiti. Huwag kang ganyan, Megs. Hindi bagay sa'yo. Wala akong pakialam. Nagbago na naman ang tono ng boses nito. Umarap ka sa kaliwa mo. Lumingon siya sa kaliwa niya. Nasa veranda si Megs na kabilang silid. Hawak sa isang kamay ang cellphone. At sa kabila ay isang punpon ng mga bulaklak na parang basta na lang pinita sa hardin sa ibaba. Hindi ka na ba galit? Hindi naman ako nagalit. Kung ganoon, tanggapin mo mga bulaklak na ito. Paano ko tatanggapin yan? Ang layo mo. Madali lang yan. Itiniklop ni Megs ang cellphone at inipit sa mga ngipin ng mga bulaklak. Saka sumampa sa railing. Biglang kinabahan si Luna. Anong balak mong gawin? Tiniklop na rin niya ang cellphone nang mapansing doon pa rin siya nakikipag-usap kay Megs. Hinarap niya ang binata. Ilang metro din ang distansya ng 2 veranda. Huwag mong sabihin tatalon ka rito mula diyan. Saglit nitong tinanggal ang mga bulaklak sa bibig. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ito noong bata pa ako. Nagsimula siyang kumanta. Mind over matter. Mind over matter. Mind over Megs, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ano ka ba? Hindi ka na bata. Pero mukhang desidido na ito sa gagawing suicide.
Lumapit lang si Luna sa railing para abangan ang paglanding ni Migs doon. Pakiramdam niya, lumukso rin ang kanyang puso nang tumalo nito at mga braso lang ang nakakapit sa pasamano ng veranda. Mabilis niya hinawakan si Migs sa kwelyo ng suot na polo shirt. Alam mo Migs, nanggigigil na sabi niya habang inaalalayan itong makasampa. Hindi ka mamamatay sa pagkakahulog dito eh. Sa mga kamay ko ikaw mamamatay dahil ang sarap mong sapakin sa kalokohan mong ito. Okay, kaya tanggapin mo na itong mga bulaklak. Ang daming tinik eh. Pero bago pa man siya makakilos, dumulas na mga kamay ni Migs at tuluyang nahulog. Hinawi ni Luna mga katiwala ng hasyenda na naunang nakarating sa pinagbagsakan ni Migs. Narinig siguro ng mga ito ang malakas na yung sigaw kanina. Naabutan niya nakahandusay sa flower bed ng mga dwarf santan ang binata. Kung hindi niya narinig na umahalakak si Migs, baka tuloy na siya napaiyak. I can't believe I still can't make it, aniya sa pagitan ng pagtawa. Hindi ako makapaniwala na hindi pa rin ako makakatawid. Akala ko pa naman ngayong mahaba ng mga binti ko, sisiw na lang sa akin ang layo ng 2 veranda. Naikuyom ni Luna mga kamay. Nanggigigil talaga siya. Akala niya talaga nagdisgrasya na si Migs. Takot na takot siya at tinatawanan niya lang iyon. Sinuntok niya ito sa dibdib at nagmatsa papalayo. Nakasalubong niya ang mama ni Migs. Iha, ano bang narinig kong sigaw na iyon kanina? Kasunod ni Tita Flor, ang asawa at si Lola Adelina. Bakit nagkakagulo mga katulong doon? Nahulog ko si Migs nang tumalo siya sa veranda. Ano? Nagmamadaling tinakbo ng ginang ang anak. Eh bakit parang si Migs din ang naririnig naming tumatawa kanina? Tanong ni Lola Adelina. Mukhang naalugo ang utak ng apo ninyo sa pagkakahulog. Hindi pa rin humuhupa ang takot ni Luna. Masaya pa ho kasi siya sa nangyari. Hay nako, ang batang iyon talaga. Walang kadala-dala. Naiiling na lang nasabi ni Tito Arsenio. Kaya nga hindi na lumalaki-laki pa ang mga dwarf santan doon sa ibaba ng veranda ng kwarto niya dahil sa pagtalon-talon niya noong bata pa siya na lagi namang palpak. Huwag kang mag-alala Luna, sabi ni Lola Adelina. Sanay na si Migs sa mga ganyang minor accident. Sinisikap niyang maabot ang kabilang dulo mula noong siya ay 12 taon pa lang. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya sumusuko. Paumanhin po sa salita. Pero hindi ba kayo nag-aalala sa katanghan ng apo ninyong iyon? Parang gusto na rin niyang yugyugin sa balikat ang mga kaharap. Pwede niya ikamatay yun kung nagkamali lang siya na kaunti. Hindi niya gagawin. Masyadong proud ang anak ko na mamatay ng ganoon. Bumigay na lang si Luna. Kung sanay na mga ito sa mga ganoong aksidente, siya ay hindi. Nagpaalam siya at nagpalakad-lakad sa kabilang panig ng mansyon para kahit paano ay mapanamig niyang ulo. Hindi nagpapahalaga sa buhay ang mga tao roon nang walang alinlangan. Hindi pa nararanasan ng mga ito ang mawala ng minamahal sa buhay. Muling naalala ni Luna ng itsura ni Migs bago parang sinaulong tumalon. Na-epic fail nga pala at kasama ang tangang bulaklak na iyon sa pagitan ng mga ngipin habang kumakapit para sa kanyang mahal na buhay. Ang tanga talaga. Tapos nahanap na lang niya ang kanyang sarili at tumawa ng tumawa. Bakit nandito ka? Hindi pinansin ni Luna ang tanong ni Migs. Nagpatuloy lang siya sa pagtitig sa walang katapusang lunti ang lupa sa harapan niya. Tanghali na, hindi ka pa ba nagugutom? Busog pa ako. Umupo ang binata sa tabi niya sa nakatumbang katawan ng puno. Narinig niya itong malakas na napasinghap kaya napabaling siya rito. Akala ko ba, sanay ka rin laging muntik mamatay? Bakit may iniinda ka yata ngayon? Wala akong injury. Sinadya ko lang ang ingay na yun para makuha ang atensyon mo. Alam niyang gusto niya itong sampalin dahil sa katanghan nito kanina. Ngunit siya ay masyado hinalinhan na hindi siya nagdusa ng anumang malaking pinsala na ang tanging magagawa niya ay bumuntong hininga. Hindi ka ba marunong gumamit ng hagdan at kinailangan mo pang paglaruan ng buhay mo para lang maibigay alintik na bulaklak na iyon? Alam mo ba Migs, kung gaano ko kinabahan sa ginawa mong iyon kanina? Pasensya na, hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang ako natawa sa nangyari sa akin. Nakakatuwa lang talaga, pero aaminin kong kinabahan din ako nang dumulas ako sa pagkakapit sa railing. Napakaisip bata talaga Migs, super isip bata. Mahina niya kinurot sa braso ang binata. Huwag mo na uling gagawin yun Migs,
Dahil sa susunod, natigilan siya. Hawak na kasi nito ang kanyang mga kamay at nararamdaman na naman niya ang kakaibang init na hatid niyon. Tinitigan siya nito. Nakatingin ito sa kanya gaya ng tingin niya sa kanya kanina. Parang may nakikita siyang maganda. Dahil sa susunod ay untag nito. Binabawi ni Luna ang mga kamay pero ayaw siyang pakawalan ni Migs. Nagpatuloy rin ito sa pagtitig sa kanya na para bang binibihag ang buo niyang pagkatao. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Alam mo bang sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw ang pinakakakaiba. Dahil ikaw lang ang babaeng nakilala kong mahirap patawanin pero lagi naman nakakapagbigay kasiyahan sa mga taong nakapaligid sa'yo. At alam mo kung ano pa nagustuhan ko sa'yo? Dumagungdong ng husto ang tibok ng puso niya. Gusto mo ko? Oo, diretsyo nitong sagot. Kasi lagi mo akong pinapangiti at pinapangiti. Kaya siguro ikaw ang naisip kong alukin na magpanggap bilang girlfriend ko. Sa muling pagbanggit ni Migs ng history nila, parang biglang huminto ang anumang kasiyahang nararamdaman ni Luna. Salamat. Pwede ko na bang bawiin ang kamay ko? At gusto kong iyong mga kamay. Sinipat nito ang mga kamay niya. Hindi malambot, gaya ng ibang babae naka-holding hands ko na. Pero kakaiba ang ibinibigay na init ng mga kamay mo sa mga hahawak dito. Bitiwan mo na, Migs. Ginawa niyang bitiwan ng mga kamay. Ngunit, bago niya binatawan ng mga kamay, ay mabilis ang hinalikan niya ito. Pagkatapos, ay tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. Tara na, ipapasyal kita sa buong hasyenda. Hindi, gusto mong buhatin kita habang ipinapasyal? Napilitan na rin si Luna na tanggapin ang kamay ni Migs at parang nawala na naman siya ng kontrol sa kanyang puso. Oo, lahat ito ay kasalanan ng sarili niyang puso. Napakalawak ng lupain ninyo, puna ni Luna. Kasalukuyang silang dumaraan sa taniman ng mga niyog. Katatapos lang ipakita sa kanya ni Migs ang taniman ng mga tubo at saging. Sa di kalayuan, matatanaw na ang hilera ng mga puno ng mangga. Masipag kasi ang mga ninuno namin, kwento nito. Hindi mapakali kapag walang ginagawa. Kaya ibinaling na lang sa pagpapalago ng lupain ang mga oras nila. Kaya heto kami ngayon, tinatamasa ang lahat ng pinaghirapan nila. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamalaki ng lola mo sa Hacienda Adelina. Ipinagmamalaki ko rin naman ang lugar na ito. Ewan ko ba kina lola kung bakit parang hindi nila maramdaman iyon. Siguro dahil lagi kang wala rito. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kinalimutan ko na ang hasyenda. Lumuwas lang naman ako ng Maynila para subukan kung kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa at nagawa ko ito. Isa sa mga araw na ito, kapag kontento na ako sa mga naging achievements ko, babalik ako rito sa hasyenda at aalagaan ko ito gaya ng pag-aalaga ng mga ninuno namin sa lupaing ito. Wish ko lang naiintindihan nila ako. Nasabi mo ba iyan sa lola mo? Umiling si Migs. Kung sa bagay, marami pa namang pagkakataon unless mag-end of the world na bukas. Hindi na nagsalita ang binata kaya binalingan niya ito. Abala na naman siya sa pagtingin sa kanya na may misteryosong titig. Bakit ba lagi mo na lang akong tinitingnan ng ganyan? Anong tinitingnan ng ganyan? Yan! Yang tingin na para ba may gusto kong sabihin na hindi mo masabi sa akin. Wala akong gustong sabihin. Nakangiting sagot nito. Ikaw naman na magkwento. Curious ako sa buhay mo. Hindi agad sumagot si Luna. Pinag-iisipan pa kasi niya kung dapat bang ibahagi sa iba ang pribado niyang buhay. Pero hindi naman na ibang tao si Migs. Naging mabuti siya sa kanya, siya at ang kanyang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ama, naging komportable siyang pag-usapan ang kanyang buhay sa iba. Simple lang ang buhay namin ng pamilya ko. Bati pa lang ako nang mamatay ang nanay ko sa isang malubhang sakit. Wala kasi kaming malaking pera noon para maipagamot si nanay. Kaya, ayun. Sa bagay, mula nang mamatay si nanay, si tatay na lang ang nagtaguhid sa akin hanggang sa makatapos ako ng college. Graduation day ko noon nang mamatay din si tatay. Matagal na pala niya itinatago sa akin ang sakit niya sa colon. Nagtampo pa ako noon kay tatay kasi hindi niya nakarating sa graduation ko. Pagdating ko sa amin, saka ko lang nalaman na isinugod na pala siya sa ospital nang paalis na siya papunta sana sa graduation ko. Hindi na daw niya nakayanan ng sakit.
Pagdating sa ospital, saglit lang akong sinabihan ng doktor na hindi na magtatagal si tatay, kaya magpaalam na raw ako. Gusto kong sapakin yung doktor ng mga sandaling iyon, pero imbes na mag-aksaya ako ng oras sa kanya, binalikan ko na lang si tatay sa ICU. Hindi ko akalain na iyon na pala magiging huling pag-uusap namin. Sabi lang niya, ingatan kong sarili ko at sorry daw. Tapos ayun, wala na siya. Ni hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magsalita. Ni hindi ko man lang nasabi sa kanya na nakagraduate ako ng maayos at mahal na mahal ko siya. Napaluha na si Luna nang hindi niya namamalayan. Ikinululungkot kong marinig. Tumangulang siya at pilit nang ngumiti sa mga kabilang luha. Hindi nagpatingin sa doktor si tatay noon kahit lagi siyang inaatake ng sakit niya. Alam ko, nanghihinayang siya sa gasto sa pagpapagamot. Lagi pa naman kaming kapos noon dahil sa pag-aaral ko sa college. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako nakagraduate ako. Nais ng iyong ama na magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya isinakripisyo niya ang kalusugan niya. Huwag mong pagsisihan ang mga ginawa niya para sa'yo. Alam ko, hindi ko lang kasi mapigilan mag-isip minsan. Tumikhim si Luna at tinitigan ang magandang berdeng bukid sa kanyang harapan nang wala talaga nakikita dahil sa kanyang nararamdamang sakit sa kanyang puso. Sa bagay, nakamove on ako sa pagkawala ni tatay. Naisip ko na rin na mag-apply na ng trabaho na tamang-tama sa tinapos kong course. Tingin ko naman, sapat na mga nakuha kong training sa overview. Aalis ka doon? Mamimiss ka ng amo mo. Napangiti nang wala sa oras si Luna nang maalala ang kabaliwan ni Analu. Mamimiss ko rin siya. Sa wakas, isang ngiti mula sa iyo. Bahagya niya pinisel ang kamay niya at hinila siya sa gilid niya at bumulong. Hinihintay ko yan, simula nung una kitang makita. Hindi ko alam na musisa ka pala sa ngiti ko. Wala kang ideya. Bakit? Wala akong ideya. Natawa na lang si Meg sa sinabi nito. Napatingin tuloy sa kanila ang ilang tauhan sa di kalayuan. Nakakahiya, sabi ni Luna. Baka isipin nila, ginagahasa kita. Hoy, hindi masamang ideya yon. Tumigil ka na, Migs. Nagdulot iyon na isa pang masaganang tawa mula sa kanila. At muli siyang ngumiti. Salamat ha. Para saan? Sa pakikinig at sa hindi pagtawa sa mga lihim kong masasakit. Bakit naman kita pagtatawanan? At kung may tatawa sa mga ikinuwento mo sa akin ngayon, isumbong mo sa akin at ipapabugbog ko sila sa mga tauhan namin dito sa asyenda. Mangiistorbo ka pa, nangingiting sabi ni Luna. Basta, salamat. Walang anuman. Pagkatapos, ay hinalikan siya nito sa kanyang sentido. Pero mukhang hindi lang siya ang nagulat sa ginawa ni Migs dahil pagkatapos niyon, pareho silang natigilan. Pagkatapos, ay dahan-dahan niya itong binitawan. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa mansyon. Hindi ka pa nagla-lunch, diba? Oo nga Pinagsalikop ni Luna mga kamay niya sa kanyang tiyan. Kumakalam na nga rin ang sikmura ko. Bakit kasi hindi ka kumain kanina? Nagutom ka tuloy. Paano ako makakakain? Ninervyos ako ng husto doon sa ginawa mo sa veranda. Hindi ko alam na ganun ka naapektuhan. Napayo ko siya. Bigla ko kasing naalala mga magulang ko. Ayoko nang makakita pa ng mga taong. Tumigil siya at tinitigan siya. Huwag mo nang ulitin, Migs. I won't. Muli nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at marahang pinisel. Pasensya na. Hindi na ulit ako gagawa ng mga bagay na makakapagpalungkot sa'yo. Bilisan na natin. Baka hinahanap ka na ni na mama. Hindi na ulit ako gagawa ng mga bagay na makakapagpalungkot sa'yo. Ramdam ni Luna ang sinseridad ni Meg sa mga sinabi nito. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon nila, baka maniwala pa siya sa ibang kahulugan niyon. 4 na araw na lang at matatapos na ang drama nila. Babalik na sila sa Maynila na ligtas ang pinakaiingat-ingatan nitong bachelorhood at siya naman ay isa ng milyonarya. Sana lang maprotektahan niya ang kanyang puso na unti-unti na nagbabago sa pagtingin sa gwapong binata hanggang sa matapos na ang palabas nila. Samantala, nasasarapan siya sa init na kamay nito sa kamay niya. Namimiss mo na ba ang aming binata, iha? Nilingunan ni Luna ang 2 babaeng mahalaga sa buhay ni Migs, ang lola at ina nito. Parehong nakangiti ang 2. Nakaupo sila sa mga antigong piraso ng mga upuan na eleganteng pinalamutian ang maluwag na veranda. Si Migs, namimiss ko? Nako, hindi ho.
Tumitingin-tingin lang ho ako rito sa paligid ng asyenda ninyo. Ang ganda kasi talaga dito. Wala ako nakikitang ganito sa Maynila, ni minsan sa buhay ko. Kalokohan, sabi ng matanda. Alam ko namimiss mo na siya. Halika dito at samahan mo kami para hindi mo masyadong mamiss ang binata namin. Ito talagang matandang to. Nakatanggap kasi ng tawag si Megs na umagang iyon mula sa opisina nito sa Maynila. May emergency meeting daw ito sa ilang kliyente kaya kinakailangan bumiyahe ora mismo. Tumabi na rin si Luna sa magbiyanan bago pa makahalata mga ito na tamang hinala sa kanya. Oo, namiss niya iyon. Anong gusto mo, iha? Kape? Tsaa? O juice? Alok ni tita. Kape na lang po. Nagsali ng kape ang nakaantabay na kasambahay para kay Luna. Salamat. Mainihanda nga pala si Mix na agahan para sa'yo bago siya umalis kanina. Tinawag ni Tita Flora ang kasambahay na agad at sumunod para kunin ang breakfast na tinutukoy nito. Si Migsu talaga nagluto nito? Hindi ba siyang pinaka-sweet? Well, ano pa bang sasabihin ko? Mana siya sa kanyang sweet ding lola. Nakangiti siyang sinang-ayunan iyon ni Lola Adelina. Siya nga pala, tinawagan ka na ba niya? Alam mo bang halos ayaw pa nga ng batang iyon na umalis kanina dahil ayaw ka raw niyang iwan dito na mag-isa? Anong palagay niya sa amin? Kakainin ka ng buhay? Natawa na lang si Luna sa pagmamalita ng matanda pero hindi maiwasan ng puso niya na muling mangarap na baka pwedeng. Gayunpaman, kung hindi ka pa niya tatawagan, sigurado hindi rin iyo makakatiis na hindi marinig ang boses mo. Nagbibilang lang iyo ng oras bago kanya tawagan. Para nga naman hindi masyadong halata na namiss ka rin niya kaagad. Alam mo naman ang binata naming iyon, masyadong ma-pride. Tama ka mama, nakita mo bang mukha niya kahapon? Ang mga halakhak at ngiti niyang iyon ang hinahanap-hanap ko tuwing wala siya dito. I have never seen him so happy and so contented. Salamat sa pag-uwi sa kanya sa amin, iha. Namimiss na rin kasi talaga namin ang batang iyon, sabi ni Lola Adelina. Nang nagdaang araw, pagdating nila mula sa paglilibot sa asyenda, sinamahan pa si Luna ni Migs na mananghalian. Kulang na nga lang, ito pa magsilbi sa kanya at buong hapon silang nanonood ng mga lumang pelikula mula sa lumang VHS collection ng kanyang lola. Hindi nagtagal, nakisali na rin ang mga magulang at lolo't lola ni Migs. Kaya pati ang mga lumang videos na kuha tuwing may okasyon sa asyenda ay pinapanood nila at walang sawang pinagtripa ng mga kasuotan at buhok ng mga taong nandoon. Kasama na ang mga childhood videos ni Migs. Habang nagkakantsawa ng mga ito, masaya naman nagmamasid si Luna. Pero sa kanyang isip, alam niyang mananatiling eksenang iyon sa alaala niya ng matagal na panahon. Nag-ingay na ang cellphone ni Luna. Parang lumukso na naman ang puso niya na makita ang pangalan ni Migs ang nag-register na caller. Nag-excuse siya sandali sa dalawang babae para sagutin ang tawag. Makahulog ang ngumiti at tumangulang ang mga ito. Lumayo siya ng ilang metro bago sinagot ang tawag. Hello? Kumusta? Ako ito, Migs. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo bago umalis. Tulog na tulog pa kasi eh. Okay lang. Nasa Manila ka na? Medyo mapalapit na. Mabilis lang ang naging biyahe ko dahil nagpasundo na ako kay Rayleigh para hindi na ako maipit sa traffic. Si Rayleigh ang piloto ng helicopter na naghatid sa akin sa Hacienda Adelina. By the way, nagustuhan mo bang hinihanda akong breakfast? Oo, kaya lang masyadong marami, hindi ko yata mauubos iyon. Basta damihan mo lang ang kain kahit hindi mo maubos. Nakokonsensya ako dahil mula nang dumating ka dyan sa asyenda, lagi ka nalang nalilipasan ng gutom. Kapag nakita ka ng amo mo sa overview na nangangayayat, baka ipasalvage ako noon. Kapag nakita ako ni Ma'am Annalyn nung tumaba, wala ka ring lusot sa kanya. Yeah, naisip ko rin yan. Tumawa si Migs. Pababa na ng chopper, tatawagan na lang kita mamaya. Huwag mo na rin masyadong pagpapansinin ang pamilya ko dyan. Masisiraan ka lang ng ulo sa kanila. Okay, napapangiti si Luna nang balingan ng mama at lola ni Migs na pareho nakatingin sa kanya. Okay naman sila, mabait sila sa akin. Mahal na mahal ka nila. Gusto ko rin sila. Hindi nila ipinramdam na mababang estado ko sa buhay. Hindi ka nila tatratuhin ng ganoon. Hindi tatratuhin ng sino man ng ganoon. Alam ko, nararamdaman ko. Kaya nga masaya ako at nakilala ko sila. Na nakilala ko ang buong pamilya mo.
Kahit paano, nabawasan ang pagkamiss ko sa pamilya ko. Salamat, Megs. Hindi na umimik ang nasa kabilang linya. Megs? Oo, nandito pa ako. Katahimikin uli sa panig ng binata. Maya-maya, malakas itong tumikhim bago muli nagsalita. Nandito na kami. Sige, ingat ka ah. Kailan nga palang balik mo? Doon, naitanong na rin niya sa wakas ang bagay na gumugulo sa kanyang isip. Sana hindi halata na hinihintay niya ang pagbabalik nito. Babalik ako kaagad kapag natapos na ang trabaho ko dito. Ano nga palang gusto mong pasalubong? Ikaw, wala. Masyado ka na maraming nabili noong bago tayo magpunta dito. Luma na mga yun. Bahala ka na nga. Hindi naman pera ko mauubos. Muling natahimik si Megs. Naintindihan naman agad ni Luna na hindi talaga magandang topic ang pera. Luna, pagbalik ko dyan, pwede ba mag-usap tayo ng masinsinan? Gusto ko lang akong... Oh, nandito na kami. Tatawagan na lang kita mamaya. Okay, kita-kits. Kita-kits. Hinintay nang marinig ni Luna ang dial tone sa kabilang linya bago binalikan sina Tita Flora at Lola Adelina na sinulubong lang siya ng kakaibang ngiti at mga tingin. Bakit ganyan kayo kumakatingin sa akin? Natatawa niya yung tanong na magbalik siya sa kinauupuan. Matutuwa lang kaming makita ang kakaibang kislap na mga mata mo, Iha, sabi ni Lola Adelina. Kung ikaw makikita mo lang iyong sarili mo ka, dear. Kahit ikaw, magugulat sa makikita mo. Mas kumanda ka ngayon namumula mga pisngi mo, Luna. Sabi naman sa inyo mama magaling talaga pumiling anak ko. Habang pinapakinggan ang mga ito, lalo naman nagiinit ang mga pisngi ni Luna. Siya rin kasi, hindi mapigilang matuwa ng husto sa naging pag-uusap nila ni Megs. Napakasaya namin na nahanap ka ni Megs namin, Iha. Binigyan mo ng buhay ang mga mata at ngiti ng binata namin. Masama bang mangarap na maaaring totoo ang sinasabi ng mga ito na may pagtingin din sa kanya si Megs sa kabila ng kalokohang pumasok sila? Napailing si Megs. Malabo iyon. Dapat niyang alalahanin na kaya siya nandoon ay dahil sa kagustuhan ni Megs na hindi ma-involve sa kahit sinong babae. Ngayon ninyo lang ho kasi nakita si Megs kaya nagsasalita kayo ng ganyan. Dinampot niya ang tasa ng kape. Bigyan mo ng 1 araw o 2 araw. Mag-iiba rin ang makikita ninyo sa mga mata at ngiti niya. 2 araw ka na rito, Iha, at hindi pa rin nagbabago ang tingin sa iyo ng apo ko. Pangatlong araw na siya sa labas, pero wala pang 1 oras pagkatapos niyang umalis. Anong masasabi mo, Iha? Sa tingin mo ba, dapat mo pang pagdudahan ang damdamin sa iyo ng anak ko? O Iha, ako lang ang suspetsosa sa bahay na ito, sabi ni Lola Adelina. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na mahal ka na amin si Megs, okay? Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Luna habang nakatingin ang 2 babae. Sa tingin mo, halos pabulong na tanong niya. Nakangiting tumango mga ito bilang kasagutan. Kailangan kong sabihin, Luna, Iha, ito ang pinakamagandang tequila sunrise na natikman ko. Subukan mo rin itong rum runners na ginawa ni Luna para sa akin, Artemio. Inisang lagok ni Lolo Rodel ang natitirang alak sa baso nito. Hindi pa ako nakakatikim ng alak na ganito kasarap. Nagkakasiyahan sila sa minibar ng mga Feliciano ng gabing iyon. Nagpapalipas kasi sila ng oras dahil pare-pareho pa silang hindi inaantok. Nang makita ni Luna na mag-isang umiinom doon si Lolo Rodel, inalok niya ito ng kanyang mga special mixed drinks. Ilang sandali pa nga lumipas, nakijoin in na rin ng iba pang miyembro ng pamilya. Saan ka ba natutong gumawa ng mga ito, Iha? Tanong ni Tita Flora. Ang mga ito ay talagang masarap. Ito ho kasi ang trabaho ko. Bartender ako sa isang bar and restaurant sa Manila. Doon kami nagkakilala ni Megs. Talaga? Excited na sabi ni Tito Arsenio. Sa restaurant din ako nagtatrabaho noong nag-aaral pa ako sa college. Pero hindi ako naging kasing galing mo pagdating sa paghahalo ng mga inumin. Huwag kang mag-alalahan. Gwapo ka naman Pwede na yun? Pangaalaw ni Tita Flora. Kung sa bagay, basta ako, kontento na sa pag-inom, sabi ni Lolo Rodel. Tingnan niyo ako, nakakadalawang baso na ako nitong alak pero wala pa akong tama. Paano ka malalasing? Nasa elementary ka pa lang yata, umiinom ka na, kantsaw ni Lola Adelina. Kaya ayaw mong pumunta sa mga ospital kapag may sakit ka. Natatakot ka makakita sila ng dugo sa alak. Ibig mong sabihin,
Nasa dugo kong alak mo? Dugo sa alak mo dahil alak na ang nananalaytay dyan sa katawan mo. Mahal kita, sweetheart. Mahal din kita, syempre. Tumaginting ang halakhakan sa kabuuan ng malawak na sala at hindi maiwasan ni Luna na lalong mapamahal sa pamilya Feliciano. Inakala kasi niya mag-iibang tingin ng mga ito sa kanya pagkatapos niyang sabihin ang trabaho niya. Pero imbes na iparamdam sa kanya na hindi siya bagay sa prominenteng pamilyang ito, madali lang niya siyang tinanggap at tumawa kasama siya. Siguro, mas maganda ko sa'yo na lang magpapaturo ang bartender na kasama na makikater para sa darating na party sa Sabado. Maari silang matuto ng isa o dalawa mula sa iyo, iha, sabi ni Tito Arsenio. Ang sabihin mo, balak nyo lang ni Papa na magpaturo kay Luna para makapagpapesta kayo sa alak na hindi namin nalalaman, sabi ni Tita Flora. Bakit alam mong iniisip ko? Pagsalaki sa privacy yan ha, ipapahuli kita sa pulis. Sige, gusto mong mawala ng magandang asawa? Hamon ni Tita Flora. Pag-iisipan ko pa pala muna. Hindi na napigil ni Luna ang pagtawa. Kakaiba talagang pamilyang ito. Malayong malayo sa inaakala niyang isnaberang mayayaman noon. Nasa kasarapan sila ng kwentuhan ng isang tao ang hindi nila inaasahang darating ng gabing iyon ang biglang sumulpot. Mukhang may pinagsa-celebrate kayo ah. Hindi niyo na ba talaga ako mahintay? Aba Migs, ang bilis mo naman bumalik, sabi ni Tita Flora. Kung bukas pa ako babalik, baka mang alcoholic na kayo. Hinalikan ni Migs ang mga magulang at ang lolo't lola nito. Nang balingan si Luna ng binata, para siyang napako sa kinatatayuan. Hindi niya magawang gumalaw. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa kanya pabalik. Hello Luna, itinaas nito ang hawak na paper bag. Pasalubong mo. Tumawag kasi uli si Mix kaninang tanghali na hindi ito makakabalik sa asyenda ng araw na iyon dahil may inaayos itong sensitibong problema sa negosyo at hindi basta pwedeng iwan. Bukas na lang daw siya uuwi. Kaya nga nakisaya na lang si Luna sa inuman session ng pamilya Feliciano para kahit paano mawalang hindi mapigil ang pagtatampo ng kanyang puso. Kaya ganoon na lang ang gulat niya at sobrang kasiyahan nang bigla na lang sumulpot si Megs ng gabing iyon. Akala ko bukas ka pa uuwi. Mamimiss mo ko kapag hindi ako umuwi ngayon, nangingiti nitong biro. At ayoko ring mamiss ang girlfriend ko. Tumasik na yata kung saan ang puso ni Luna sa narinig. Ang kanyang muka ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang init. Maiba ng mahal ang apo ko. Oo nga ma, kita mo, si Luna lang ang may pasalubong. Huwag na kayong magreklamo. Iwan na nga natin ang dalawang yan at nakakaistorbo na tayo sa rito, sabi ni Lolo Rodel. Isa-isa na nag-aalisa ng mga ito nang mula sa pintuan ay pumasok ang isang napaka-eleganteng babae. Hello tita, tito, Lola Adelina, Lolo Rodel. Nakipagbeso-beso pa ang babae. Nakalimutan kayong pasalubungan ni Migs pero ako, hindi. Masaya akong makita kayong lahat pagkatapos, 3, 4 na buwan. Ibinigay ng bagong dating na babae sa matatanda ang dalang mga paper bag. Si Luna naman, hindi na alam kung mapapakunot noo o magwa-walk out. Bakit may kasamang babae si Migs? Hindi ba't sa trabaho ito nanggaling sa Manila? Para bang nadarama ang kanyang iniisip. Pinakilala ni Migs ang babae sa kanila. Sigurado ako, naaalala niyo pa si Charmel. Sumama na siya rito para makapag-unwind daw muna siya sa trabaho bago ang party. Inimbitahan ako ni Migs for old time's sake. Bukod sa, namimiss ko na rin ang Hacienda Adelina. Sa huling pagpunta ko dito, talaga namangha ako sa lugar na ito. Nakarating na rin ito sa Hacienda noon. Ang buong akala niya, siya ang unang babaeng dinala ni Migs doon para kahit paano ay mabawasan ang nararamdamang halo-halong emosyon ng mga sandaling iyon. Ibinaling na lang ni Luna ang pansin sa pagliligpit ng mga ininuman nila kanina. Oh miss, si Charmel ang nagsalita. Isang baso ng whiskey please. Mahaba-haba rin ang biyahe namin at medyo na-tense ang mga muscles ko. Nakita ni Luna na nagdilim ang mukha ng buong pamilya ni Migs kaya bago pa magkagulo, ibinigay na niya ang hinihingi ni Charmel. Oh, ang sarap nito, sabi nito na ang tinutukoy ay ang alak. Tita, hindi ko alam na nag-hire na rin pala kayo rito ng in-house bartender. Hindi siya bartender. Sa wakas ay nagsalita na rin si Migs.
This is Luna. Hello Luna. Iniabot ni Charmel ang isang eleganteng manicured na kamay sa kanya. I'm Charmel Plata. Megs, sabi mo may extra guest room dito na pwede kong tulugan ngayong gabi. Pwede bang doon na lang muna ako magstay? Hindi ko na tinawagan ang driver sa asyenda namin dahil alam ko natutulog pa yun. Maaga kasi magpahinga si Manong Leon. Baka bukas tawagan ko na lang siya para sunduin ako. Oo ba? Binalingan ni Meg si Luna. Ihahatid ko lang si Sharma sa guest room. Hintayin mo ko dito. May pag-uusapan tayo. Tumango si Luna. Pero pag alis ng dalawa, agad siya nagsali ng alak sa baso at inisang lagok iyon. Bumalik naman sa harap ng bar ang pamilya Feliciano. Huwag mo siyang pansinin, iha. Ganun talaga si Charmel. Palibhasa, kababata ni Megs, kaya lumaki sila ni Megs, sabi ni Lola Adelina. Magkababata lang talaga sila ng apo ko. Ngumiti lang si Luna, saka muli nagsali ng alak. Okay lang ho bang makiinom nito? Oo naman, inisahang lagok na uli niya ang inumin bago pa matapos ang sagot na matanda. Mukhang malapit na malapit sila ni Megs. Naging ex-girlfriend ba niya yun? Huwag mong pagselosan si Charmel, iha. Hindi mo siya kakompetensya. Alam ng lahat na ikaw ang pinili ng aming anak, sabi ni Tito Arsenio. Hindi naman ho ako nagsiselos. Mabuti, dahil wala sila naging relasyon kahit kailan. Pwede bang makiinom ng isa ulit na iniinom mo, iha? Mukhang masarap yan ah. Hindi na alam ni Luna kung ilang baso na ng alak ang nainom niya. Pero alam niyang habang nagpapakalunod siya roon, nandoon din ang matatanda at sinasabayan ang bawat lagok niya ng alak. Tama na hong inom yan, saway ni Luna. Medyo hilo na siya, kaya alam niyang mas may tama na ang matatanda dahil nauna mga itong uminom kaysa sa kanya. Baka ho, masisipa ako ni Megs kapag nalaman niya kinonsinti ko ang pag-iinom ninyo. Hindi pinansin ni Tita Flora ang kanyang pagtutol. Huwag mo kaming pansinin. Sasamahan ka namin dito hanggang sa mawala ang sama ng loob mo. Huwag mo intindihan ang galit ni Megs. Intindihin mo ang galit namin. Ibinaba ni Tito Arsenio ang wala ng lamang baso. Isa pang ang tubig. Ay, mali. Whiskey pala. Yung whiskey na ininuman ng babaeng yun, itapon mo na sa basurahan. Utos ni Lola Adelina. Ayoko magkaroon ng dahilan si Luna para laging maasar kapag nakikita niya ang basong iyon. Opo dear. Shoot sa basurahan sa gilid ng wine bar ang ibinatong baso ni Lola Rodel. 3 points! Na-touch si Luna sa pinakita pagmamalasakit ng mga ito sa damdamin niya. Mabuti pa sila, inaalala ako. Samantalang ang bruhong lalaking yun, nagtagal pa sa kwarto ng babaeng yun. Sige, magsama sila. Ngayon lang niya aaminin kung gaano katinding apekto sa kanya ng pagdating ng babaeng iyon sa eksena. Siya ay nagsiselos. Sa sobrang selos niya, ininom niya ang rum mula sa bote at dahil lasing na rin ang mga kasama niya, sinulsulan pa siya ng mga ito. Go! 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 Sigaw nila habang iniinom niya ang huling patak ng alak. Yehey! Nagyayabang na itinaas ni Luna ang bote ng alak nang biglang mahablot iyon sa mga kamay niya. Nandoon na pala si Megs at sa lubong ang mga kilay nang ilayo sa kanya ang lahat ng bote ng alak sa harap nila. Pagkatapos, tumawag ito ng mga kasambahay gamit ang intercom. Nang maibaba iyon, saka sila hinarap. Ano nangyayari dito? Bakit naglalasing kayong lahat? Sinasamahan lang namin si Luna, anak, sabi ni Tita Flora. Ikaw kasi eh. Anong ako kasi? Walang sumagot sa kanila. Hanggang sa dumating na ang mga kasambahay at isa-isang inalalaya ng pamilya ni Megs para dalhin sa kanika nila mga kwarto. Bukas na bukas din, ikandado niyong wine cellar, utos ni Megs sa mga kasambahay. Malakas ang tolerance nila sa alkohol pero hindi pa rin sila dapat nagiinom, lalo na at may bisita. Hoy Megs, nakapangulubaba na si Luna sa bar counter dahil medyo umiikot na ang paningin niya. Hindi na kailangan magpanggap na nagmamalasakit ka. Bumalik ka na sa Charmel mo. Kamay dito na lang ako matutulog. Lasay na pananalita. Pero hindi siya pinansin ni Megs at kahit lang muna siya sa alak, nararamdaman pa rin niya ang kirot sa kanyang puso. Nang tangkain itong hawakan ulit siya, nagpumigla siya. Huwag mo nga akong hawakan, kaya kong sarili ko. Luna, ano bang problema? Bakit bigla ka nalang naglasing? Masarap ang mga halak niyo dito eh. Masarap na masarap. Tinignan niya ang mga baso ng alak sa isang tabi. Huwag kang mag-alala.
Babayaran ko na lang mga ininom ko. Kaya lang, wala akong cash. Credit card, tumatanggap ka ba? Hindi. Sige. Mag-withdraw lang ako. Meron ka pa bang bukas na ATM dito? Damn it, Luna. For once, pwede bang kalimutan mo na lang ang pera? Wala na magkakilala tayo. Wala ka nang inisip kundi pera. Pera. Yun na lang bang mahalaga sa'yo? Parang biglang nawala ang espiritu ng alak sa katawan niya nang marinig ang mga sinabi ni Migs. Tumago sa pride niya at dire-diretso sa puso ang mga salitang sinambit nito. Kung gusto nitong isipin na mukha siyang pera, ayos lang, wala na siyang pakialam. Bakit nagtataka ka pa? Yun na naman talaga ang dahilan sa pagsama ko dito sa'yo, diba? Sa nalalabong paningin, kitang-kita ni Luna ang pagbabago sa ekspresyon ng gwapong mukha ni Migs. Anong problema niya ngayon? Nagselos bang Charmel na iyon dahil naabutan siya nito sa mansyon ng mga Feliciano? Kaya nagalit si Charmel kay Migs at ngayon, isa kanya ibinubuhos ng binatang init ng ulo sa naging pagtatalo nito at ni Charmel. Ako pa talagang masama? Sa sobrang sama ng loob, naramdaman na lang niya nagtutubig na ang kanyang mga mata. Kaya pinilit niya makatayo para lumayas na sa harap ni Migs at nang hindi na magdagdagan pa ang init ng ulo nito sa kanya. Pero hinawakan niya ng mahigpit ang braso niya para pigilan siya. Aray! Impet na sigaw ni Luna. Ano ba? Mukhang nagulat din si Migs sa ginawa nito kaya agad siyang binitawan. I'm sorry. Ayoko na. Luna, babalik na ako sa Maynila. Magkano bang kailangan para manatili ka rito hanggang isang malakas sa sampal ang pinapadapon ni Luna sa pisngi ni Migs. Tuluyan na nawala ang epekto ng alak sa kanyang isip. Sa'yo ng lintik na pera mo. Akin na ulit ang pride ko. Bakit hindi niya magawang sumigaw? Bakit parang ubos ng lakas niya samantala nakatayo lang naman siya sa harap ni Migs? Bukas, kakausapin ko ng pamilya mo. Sigurado ko na maintindihan nila ang ginawa nating pagpapanggap dahil maunawain naman silang mga tao. Luna, tama na Migs. Sarado ng isip ko. Umalis ka sa harap ko pakiusap. Hindi tuminag sa kinatatayuan ng binata kaya sa gilid na lang nito siya dumaan. At kahit mabuway pa rin ang mga hakbang niya, nakataas ang noong nilagpasan niya ito nang hindi natutumba. Isa sa mga araw na ito, pasasalamatan niya ang sarili sa pagkakaroon ng matinding pride. Nang dahil kasi roon, nagawa niya makarating sa kanyang silid nang hindi kinailangan ng tulong ni Migs. Pero kasabay ng pagsara ng pinto ng silid ay ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata ni Luna. Sana, ganito rin kadali na maisara ang puso ko. Nakita niyang umilaw ang cellphone sa nightstand. Alam na niya kung sinong tumatawag. Kinuha niya ang cellphone at inihagi sa ilalim ng kama. Pagkatapos, nag-umpisa na siya mag-empake. Napangalahati na niya ang ginagawa nang ma-realize na hindi nga pala niya pag-aari ang lahat ng dala niyang gamit sa Hacienda Adelina. Habang umiiyak siya, inihanda niya sa ibabaw ng kama ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Migs. Ang mga damit, sapatos, pabango, ATM at credit cards at pati ang cellphone. Ang mga suot niya ng mga sandaling iyon ay saka na lang niya isasauli kapag nakabalik na siya sa Maynila. Nang maayos ng lahat, pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Babalik ka na sa dating tahimik na buhay, Luna. Wala nang dahilan para umiyak ka. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili hanggang sa mapagod na lang ang katawan niya. Pero ayaw talaga makisama ng kanyang puso. Buong gabi itong umiiyak para kay Migs at ang lintik na cellphone walang tigil sa pag-ilaw kaya isiniksik niya iyon sa pinakailalim ng maleta. Paalam ni Migs. Natagpuan ni Luna si Migs na nag-iisa sa lanay ng umagang iyon. She was dreading to face him now after last night. Pero kung hindi siya magpapaalam ngayon din mismo, mas matatagalan pa ang pagtigil niya roon. At lalo pang mahihirapan ang kalooban niya. Babalik na ako ng Maynila. Hindi ito lumingon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o madidismaya. Nagpatuloy siya. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin habang nandito ako. Siya nga pala, iniwan ko sa kwarto ang lahat ng ibinigay mo sa akin dahil magtatapat na ako sa pamilya mo. Naisip kong hindi patas naman sa'yo kung tatanggapin ko ang ibinayad mo sa akin at ito ay mas mahirap kaysa sa inasahan niya. Halos hindi na nga siya nakatulog buong magdamag sa kakaisip kung paano haharapin ngayon si Migs.
wala pa rin nangyari sa effort niya. Nahihirapan pa rin siya, nasasaktan. Siya ay umiibig sa kanya at hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Alam niya ngayon lang siya nakita bilang isang taong hinahabol ang kanyang mapahamak na pera. Iyon lang, ihahatid na kita. Sa wakas ay sabi ni Migs kahit hindi tumitingin sa kanya. Tatawagan ko lang si Rayleigh. Huwag ka na mag-abala, kaya ko na mag-commute. At saka, baka hanapin ka ni Charmel kapag inihatid mo pa ako. Hindi siya tututol. Sapat nang narinig ni Luna mula sa kanya. Pero hindi pa man siya nakakapasok sa entrada ng pintuan ng mansyon. Nasa tabi na agad niya si Migs. Kung sasabihin mo ng lahat sa pamilya ko, sasamahan kita. Sabay tayo magtatapat. Huwag na Migs, kaya ko na mag-isa iyon. Bigla itong huminto sa paglalakad at galit na hinarap siya. Ano ba Luna? Kailan mo ba mararamdaman ang damdamin ng ibang tao? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Inip niyang sinuklay ng mga daliri ang gulo-gulo niyang buhok. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Naguguluhang tanong niya. Ano bang ginawa ko sa'yo? Nilasing ang pamilya mo? Sila naman na may gusto maglasing at hindi mo ako pwedeng sisihin dahil hindi naman ako nagkulang sa pagsaway sa kanila. Frustrated na si Migs habang tinatawag ang pangalan niya. Luna, huwag mo akong sigawan. Sobra pa sa kanya ang puso na saktan at sugatan. Sumusobra ka na. Aalis na ako rito, kaya hindi mo na ako kailangan sigawan pa. Hindi kita pinapaalis. At hindi mo na rin ako kailangan ngayon dito, ngayon nandito na si Charmel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko girlfriend si Charmel? At pwede ba? Huwag mo na siyang idamay rito. Dahil kanina pa siya nakaalis sa Hacienda Adelina, patungo sa Hacienda nila sa kabilang baryo. Ah, ganoon ba? Buong sarkasmong tanong ni Luna. Bakit hindi mo siya sundan? Imbes na sinisigaw-sigawan mo ko rito. Bakit ko naman siya susundan? Ewan ko sa'yo. Tumalikod siya at nagmarcha patungo sa silid ni na Lolo Rodel at Lola Adelina. Kailangan na talaga niya makaalis ng Hacienda sa lalong madaling panahon. Uunahin na niyang kausapin sina Lola Adelina at Lolo Rodel. Pero pagdating sa silid ng dalawang matanda, nandoon din ang mga magulang ni Migs. Magandang umaga iha. Inaantok pang, sabi ni Tita Flora. May sasabihin daw sa amin si Mama, kaya pinapunta niya kami rito. Akala ko naman, inaatake ulit siya ng hika. Pero tingnan mo nga naman, sabad ni Tito Arsenio na nakaslouch sa lounger. Mukhang balak nito doon ituloy ang pagtulog. Tulog pa rin hanggang ngayon. Baka nga nananaginip lang yan nang ipatawag kami. Gising yan, sabi ni Lolo Rodel na nakasubsob pa rin ang mukha sa unan. 5 minutes pa raw. Pagbigyan mo na, may hangover eh. Tumabi si Tita Flora kay Tito Arsenio sa lounger at sumiksik sa katawan nito. Kasama ka rin bang ipinatawag ni Mama Iha? Kinuha ni Luna ang magandang eksena sa kanyang harapan at halos maiyak siya. Malabo na sa kanyang alaala ang huling beses na nakita niya ang sariling mga magulang na ganoon kasweet sa isa't isa. Pero ang mga taong ito na napalapit na sa kanyang puso sa napakaiksing panahon ang nakakapagpabigay sa kanya ng katiwayasan. Dahil sa pagmamahal na ipinapakita ng mga ito sa isa't isa na nariwa sa alaala niya ang pagmamahal sa kanya ng sariling magulang. Hindi po ako pinatawag ni Lola Adelina. Tumikhe muna si Luna. Pero total naman, nandito na kayo. May sasabihin din po sana ako importante. Nakita niyang kumilos si Lola Adelina at nagmulat ng mga mata. Ganoon din si Lolo Rodel. Mabuti, ngayon lahat sila ay nakikinig sa kanya. Sana nga lang, pakinggan ng mga ito ang paliwanag niya. Ipagpatuloy mo, sabi ng matandang babae. Tumikhe muli si Luna. Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa lahat sa napakabuti ninyong pagtanggap sa akin dito. Kahit nang ang alam niyo lang sa akin ay ang pagpapakilala ng apo at anak ninyo. Mula nang dumating ako rito, hindi niyo na ako itinuring na iba. Itinuring niyo ako bilang bahagi ng pamilyang ito at hindi niyo alam kung gaano ko iyong pinapahalagahan. Pero sa kabila ng mga ipinakita ninyong kabutihan sa akin, nagawa ko pa rin magsinungaling sa inyo. Napayuko siya sa sandali para kontrolin ang matinding emosyon. Akala niya okay na siya, pero pag angat niya ng tingin at muling makita ang mga taong napalapit na ng husto sa kanya, muli nagtubig ang kanyang mga mata. Lola Adelina,
Yung una niyong assessment tungkol sa akin, nang dumating ako rito, tama yun. Hindi nga ako totoong girlfriend ni Migs. Nagkakilala kami ng apo ninyo sa pinagtatrabahuhan kong bar. At inalok niya ako magpanggap na girlfriend niya kapalit ng 1,000,000 piso. Alam kong mali, pero para sa isang gaya kong lumaki sa hirap, hindi madaling tanggihan ang ganoong alok. Kailangan ko ng pera, kaya tinanggap kong proposal niya. Pero nang dumating ako dito at makilala ko kayo, nagbago ng isip ko. Hindi mo ginawa, sabi ni Tito Arsenio. Nagpatuloy ka sa pagsisinungaling sa amin. Patawarin niyo ko, tuluyan na napaluha si Luna. Dahil sa bawat araw na nakikilala ko kayo at sa bawat sandaling nakakasama ko kayo, ang saya-saya ko sa kabila na kagustuhan ko magtapat sa inyo. Mas pinili kong manahimik at patuloy na maging masaya kasama ninyo. Sorry po talaga. Namimiss ko lang kasi ang nanay at tatay ko. Mabilis niyang pinalis ang mga luhang walang patid ang pagdali sa kanya mga pisngi. Akala ko kasi okay lang ako kahit mag-isa na lang ako sa buhay. Nang dalhin ako dito ni Migs at makilala ko kayo, doon ko lang naramdaman na hinahanap ko pa rin pala ang presensya ng mga magulang ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tinanggap ko sa sarili na nalulungkot ako sa pag-iisa. Patuloy ako nagsinungaling sa inyo. Kasi mula sa pagiging mag-isa sa buhay, naging girlfriend ako ng apo ninyo at naging fiancé. Naging anak ulit ako sa inyo. At sa unang pagkakataon, mula na mapag-isa ako sa buhay, hiniling ko wag na ulit ako bumalik sa pag-iisa. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at pinunasan niya ang mga luha sa mata niya. Kaya sorry talaga po sa nagawa kong pagsisinungaling. Kumilos si Lola Adelina at bumangon para maupo sa kama. Si Lolo Rodel naman ay ganoon din ang ginawa, pero sumanda lang ito sa headboard ng kama nang hindi inaalis ang tingin kay Luna. Sabihin mo sa akin, batang babae. Maya-maya, sabi ni Lolo Rodel. Luna Punzalan ba ang tunay mong pangalan? Tumango siya. At isa kang bartender sa bar? Tumango ulit siya. I see. Mayroon ka bang importanteng bagay na hindi inaamin sa amin? Umiling siya. Sigurado ka? Wala na ho akong karapat na magsinungaling pa sa inyo ngayon. Si Lola Adelina na ang sumunod na nagsalita. Pero bakit pakiramdam ko, meron ka pa rin tinatago sa amin? Hindi ko po kayo masisisi kung ayaw niyo pong maniwala sa akin. Kasalanan ko, sinira kong tiwala ninyo. Tumahimik ulit ang mga ito para bang pinag-iisipan kung ano pa magiging hatol sa kanya. Kung ano man ang maging desisyon, maluwag sa dibdib na tatanggapin niya. Bakit bigla kang umamin ng tungkol sa kasunduan ninyo ng anak ko, Luna? Kasi kung ako nasa kalagayan mo, hindi ako aamin hanggat hindi natatapos ang pinag-usapan namin. May trabaho pa po kasi ako naiwan sa Maynila. O, bakit hindi mo muna ako tignan bago mo sagutin iyan? Suwestyon ni Tita Flora. Sa ganitong paraan, malalaman ko kung talaga nagsasabi ka ng totoo. Ano pa po ba talagang gusto niyong malaman sa akin? Ma, tama na. Boses iyon ni Migs na nanggaling sa likuran ni Luna. Sinundan pala siya nito. Kung ganoon, narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Huwag niyo nang gisahin si Luna dahil wala na kayong malalaman pa sa kanya. Nasabi na niya ang dapat sabihin. Malakas na napabuntong hininga si Migs. Kasalanan kong lahat ng ito. Akong gumawa ng plano para tigilan na ninyo ang kapipilit na magpakasal ako. Ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko na lang alam kung anong gagawin ko. Siyempre gusto mo, sabi ni Tito Arsenio. Kaya mo nga dinala si Luna dito, diba? Hindi totoo yan pa. Kung ganoon, bakit mo siya dinala rito sa asyenda? Ako, dinala ko siya rito kasi gusto ko siyang alagaan. Ngayon na nakakagulat. Napalingon si Luna sa binata nang wala sa oras. Pero nagpatuloy lang si Migs imbes na nang bawian ng mga sinabi. Dahil gusto ko siya maging masaya, patuloy niya nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nakita kong kalungkutan niya sa unang pagkakataon na tumingin ako sa mga mata niya. At mula noon, ipinangako ko na sa sarili na hindi na ulit siya malulungkot. Ibig mong sabihin, dinala mo siya rito para magpanggap na girlfriend mo? Hindi. Walang gatol na pag-amin ni Migs. Lalo lumukso ang tibok ng puso ni Luna. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Akala ko nung una, kaya gusto kitang alagaan, dahil gusto na kita bago pa man tayo dumating dito. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng proteksyon sa isang babae. Nang pumayag ka sa alok ko,
Nangako ako sa sarili na gagawin ang lahat para hindi ka na malungkot ulit. Kaya ibinigay ko ang lahat ng kailangan mo sa abot na makakaya ko. Ibinigay ko sa iyo ang aking buong kayamanan kung ang ibig sabihin nito ay nakikita kong iyong ngiti araw-araw. Gusto nang maniwala ng puso ni Luna na may iba pang kahulugan ang mga sinabi ni Migs. Pero dahil sa mga nangyari na nagdaang gabi at kanina sa lanay, pinilit niyang sariling huwag nang umasa pa. Mas mabuti pang masakta na siya ngayon para isang bagsakan na lang. Pagkatapos, tama na. Kinuha niya sa bulsa ang ATM at credit card at inilagay sa palad ng binata. Hindi ko kailangan ng pera mo, Migs. Tinitigan nito ang mga cards. Pagkatapos ay hinawakan niya mga ito sa kanyang kamay at lumingon sa kanya. Walang kumpiyansa ang mga mata nito na madalas niyang nakikita. Ang nasa isip ko, magiging masaya ka kapag ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, ang lahat ng gusto mo, na mararamdaman mo na rin na hindi ka nag-iisa sa mundo. Ibinigay ko na ang lahat ng maibibigay ko sa iyo para hindi ka na maghanap pa. Kaya lang, mukhang kulang pa rin ang mga ginawa ko. Hindi ka nagkulang, Migs. Kung tutuusin, sumobra ka pa nga. Dahil natanim na sa isip mo na makakapagpaligaya lang sa akin ay ang mga material na bagay. Marahan itong tumango, tanda ng pag-amin. Hindi mo ko masisisi. Base sa mga naging karanasan ko sa mga babae na karelasyon ko noon, lahat naman sila masaya tuwing may ibinibigay ako sa kanila. Nagbabaka sakali kasi ako mapapangiti rin kita gaya nila kapag may ibinigay na rin ako sa'yo. Yun ang akala mo, Migs. Alam ko, kaya nga hindi ko na alam kung paano pa makikipag-deal sa'yo ngayong tinanggihan mo ng lahat ng kaya kong ibigay. Humugot ito ng malalim na hininga. Kung ganyang wala ka ng kailangan sa akin, pwede ba ako naman ang humiling sa'yo? Wala akong pera. Walang katumbas na kayamanan sa mundo ang hihilingin ko sa'yo. Kung papayag ka lang at ibibigay iyon sa akin. Walang katumbas? Ang puso mo, Luna. Ang pag-ibig mo. Alam kong sinabi ko noon na hindi kita liligawan. Pero sabi ko lang yun. Dahil nung una pa lang, hindi ka na maalis sa isip ko. Kaya nga bumalik ako sa overview. At basta na lang pumasok sa isip ko ang alok na iyon. Anong ibig mong sabihin? Wala talaga sa plano ko ang kumuha ng babae magpapanggap na maging girlfriend ko para kumbinsihin ng pamilya ko na wala pa akong balak na mag-asawa. Gusto ko lang talagang alisin ang lahat ng kalungkutan mo, Luna. Pero alam kong kapag basta na lang ako nagpakita ng kakaibang interes sa'yo, tatanggihan mo ako gaya noong tinangka kong yayain kang kumain sa labas pagkatapos ng trabaho mo. So niloko mo lang ako, ganoon? Magalit ka, Luna. Piping utos niya sa sarili. Pero sa isang tingin lang nito sa gwapong muka at nagpapahayag na malambot na kayomgi ng mga mata, alam niya hindi siya magagalit rito. Mayroon akong bawat intensyon ng pag-aayos ng lahat ng ito. Lumapit pa ng husto sa kanya si Migs hanggang sa kadangkal na lang ang distansya ng mga mukha nila sa isa't isa. Narinig ko ang mga pinagtapat mo kanina kina Mama. Pwede bang ako na lang ang makasama mo habang buhay? Mula kasi nang dumating ka sa buhay ko, kinalimutan ko ang panata ko manatiling isang bachelor hanggat hindi pa ako nagsasawa sa buhay binata. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin para... Gusto ko diretsuhin mo ng punto mo, Migs. Mahal kita. Mabilis nitong sagot. Kung hindi mo kailangan ng pera ko, wala na rin yung halaga sa akin kung hindi mo tatanggapin ang pag-ibig ko sa'yo. Muling narinig ni Luna ang parang pagsabog na iyon sa di kalayuan. Mahal mo. Ikaw? Oo, mahal kita. Kung hindi mo tatanggapin ang pagtatapat ko ngayon, okay lang. Marami akong oras para manigaw at makumbinsi ang puso mo na totoo ang mga sinasabi kong ito. Mahal nga siya ni Migs at parang pinagbuksan siya ng langit sa biglaang paggaan ng problemang kani-kanina lang halos sukuan na niya. Migs, mahal kita. Hinawakan niya ang mga braso niya. Mahal kita. Hinila niya ito palapit sa kanya. Mahal kita. Naiiyak na naman si Luna. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na dahil nasasaktan siya. Kung hindi, dahil sa sobrang kasiyahan. Paano si Charmel? Diba, siyang unang babaeng dinala mo rito? At kaya nga bumalik siya kagabi, dahil nagkabalikan na kayo. Kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng relasyon. Magkaibigan lang talaga kami mula pagkabata. Pero mukhang gusto ka niya. Pero ikaw lang ang mahal ko at sinabi ko na sa kanya iyon. Doon lang, unti-unting pumasok sa kokote ni Luna
ang mga sinabi ni Megs at tila hindi na napigilan ng kanyang puso ang nararamdaman dahil muling lumuha ang kanyang mga mata. Luna, bigyan mo ko ng pagkakataon. Ipinapangako kong hindi ka nang mulit mag-iisa. Aalagaan kita at mamahalin hanggang sa hindi niya tatapos ang gusto niyang sabihin dahil hindi siya nito nabigyan ng pagkakataon. Hinawakan niya mukha nito at buong puso siyang hinalikan at ipinapangako ko na hindi kita mahihirapan. Saglit lang siya naramdaman ang pagkakabigla ni Megs at ilang sandali pa, mainit na rin itong tinugon ang kanyang mga halik. Alam niya na kauwi na rin siya sa wakas. Nasa bisig siya ng lalaking pinagkalooban niya ng puso nang hindi niya alam. Hinalikan niya ito kung saan-saan, noo, ilong, mata, tenga, pisngi at labi. Sa bawat halik, nangangako si Megs na hindi na siya mag-iisa pa kailan. Mahal kita, Luna. Mahal din kita, Megs. Salamat. Salamat sa pagbabahagi mo sa akin ng iyong magandang pamilya. Buti namat nagustuhan mo sila. Muli niya itong hinalikan. Pagkatapos, may dinukot ito sa bulsa ng pantalon. Kagabi ko pa dapat ibinigay ito sa'yo. Bala ko sana mag-propose sa'yo kahit walang kasiguruhan ang magiging sagot mo. Sabi ko sa sarili, hindi ko malalaman ang magiging sagot mo kung hindi ko susubukan. Kaya lang, hindi naman tayo nagkakaintindihan kagabi. Binuksan niya ang maliit na velvet box na nagsiwalat na nakamamanghang singsing na diamante. Oh Diyos ko, napabuntong hininga siya. Ang weird, pero ang singsing na ito ang binili ko noon nag-shopping tayo sa Maynila. Alam mo bang ini-imagine kong sandaling ito na mag-propose ako sa'yo nang bilhin ko ito? Oo nga, ang weird mo. Nagniningning ang mga mata ni Luna ng pagmasdan ng singsing. Pero hindi ko yata matatanggap yan. Hindi na niya na itutuloy ang sasabihin dahil isinuot na ni Megs ang singsing sa daliri niya at hindi na siya kailanman naging mas masaya. Hindi na kita tatanungin pa kung gusto mo magpakasal sa akin. Hihintayin ko na lang kung kailan ka na handa magsabi na tinatanggap mo na nga ako maging bahagi ng buhay mo. Pansamantala, isuot mong singsing na ito para ipapaalala sa iyo na hihintayin kita anuman ang mangyari. May maganda akong balita sa iyo. Hindi mo na rin ako kailangan tanungin. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at hinila palapit sa kanya. Oo, Megs Feliciano, papakasalan kita na walang halaga. Gusto ko yan, mas mabuti. Ipinulupot niya ang sarili nitong malalakas na braso sa kanya habang muling bumaba ang labi nito sa labi niya. Iibigin kita sa natitirang bahagi ng aking buhay, Luna Punzalan. Pero pinigilan niya si Megs. Huwag tayo dito, nakakahiya sa pamilya mo. Wala sila makikita dahil kanina pa sila naghihilik. Tunay na sapat, mukhang himbing na nga sa pagtulog ang matatanda habang yakap ang kanya-kanyang asawa. Kaya pala hindi na umimik mula na magsimula sila mag-usap ni Megs. Nakakatuwang pagmasdan ng mga ito sa ayos na iyon. Lihim na nahiling ni Luna na sana'y maging ganoon din ang pagmamahalan nila ni Megs. Hanggang sa dumating ang araw na pulos puti na rin ang mga buhok nila. Ganyan talaga ang mga yan kapag nasobrahan ng inom, sabi ni Megs. Malakas ang tolerance sa alkohol pero kailangan nila ng mahabang oras sa tulog para mawala ang epekto ng alak sa sistema nila. Niyakap siya nito na mahigpit mula sa likod. So, pwede ko na bang makuha ang halik ko? Sa labas na lang para hindi na natin maistorbo ang tulog nila at para hindi na rin tayo maistorbo. Tara na. Sa asyenda ginanap ang kasalan ni Luna at ni Megs. Alam ni Luna na simula sa araw na ito ay mayroon na siyang pamilya na matatawag at hindi na siya mag-iisa at malulungkot dahil hindi lamang asawang nakuha niya kundi nagkaroon din siya ng lolo't lola pati mga magulang na matatawag na silang gagabay sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat mga ka-felisidad at muli na naman ninyong tinapos ang kwento. Sana ay patuloy nyo pa rin kaming samahan sa iba't ibang klase ng pag-ibig at pagsubok sa mga bida na ating kukwento. Ingat and God bless!